Okay guys, discuss natin kung bakit napakahalaga na teamwork ang mga referee. Alright? Bakit napakahalaga na teamwork ang mga referee? Kasi, obvious, kaya mayroon tayong EOR or Area of Responsibility para alam kung sino yung accountable sa area na iyan as a referee. Kasi sa evaluation or sa assessment nyo after the game, so it's your accountable to your technical head or technical master, tech master. Area mo, hindi mo pinituan, pinabayaan mo. Kasi kung bawat isa sa inyo dyan, walang primary area of responsibility, so walang accountable. Kaya mayroon ganon. So, kapag ikaw pinituan sa area mo at tinulungan ka, that's good. Kasi teamwork kayo as a team. Yan yung mahalaga dyan. So now, bakit napakahalaga yung magtulungan kayo? Kasi kung teamwork ang bawat team, dapat teamwork din kayo as a referee. Kanina pala dapat sinabi ko as a referee. Kung teamwork ang mga team, teamwork din dapat ang mga referee. Shoutout kay Rep Lakay, yan. Konsepto niya yan, no? Yan. So yan, bakit kailangan? Kaya walang sisiyan. Kapag pumito ang kasama mo sa maaaring secondary area of responsibility niya, basta importante maganda yung intensyon. Makikita mo naman kung pinapahiya ka at inahahitan ka. So, ang importante, dahil ang mga coach nagsiset yan ng play, nagtitraining yan, nagpapakapagod yan, kaya bigyan natin ng, at hindi dapat tayo, walang makalampas o walang hindi tayo mapipituan, lalong-lalo na kung mayroong senaryo na foul or infraction, violation. So, dapat walang makaligtas. Matawagan lahat kung maaari. So, magtulungan tayo, no? So, isang example kung bakit kailangan magtulungan kahit hindi mo primary area of responsibility. Kasi tingnan mo, sabi ko nga, what if nag-flat ang opensa, ang horn ng opensa is yung tinatawag na flat, F-L-A-T, flat. Yung one isolation player. Yan. Okay. Okay, match up. Nag-one-on-one. Nasa baseline ako. Dito yung baseline, no? Baseline. Okay. Nag-one-on-one. Bantay sa isa't isa. Si 2, bantay niya si 2X. Bantay niya si 2X. Si 2, binabantayan ni 2X. Si 3, binabantayan ni 3X. Si 4, binabantayan ni 4X. Si 5, binabantayan ni 5X. Dito naman, sa number 1, dito sa top of the K, dito sa guard or point, si number 1, si player na opensa, number 1, binabantayan ni 1X. Yan yung one isolation. Naka-isolate yung isang player na pagpe-penetrate. Titira. So, ibig sabihin, nag-iisa lang ang nasa area ni trail, ang primary area. Baka common area pa nga yan ni trail at saka ni center referee. Kasi ang common area, ito, hanggang doon, sa kanto na yun na bilog ng midcourt line, ganun din. Ito kanto to, yung restricted area. Yan, nagtatawag dyan si trail referee at saka si center referee. So, nandito yung isolation na player. Nag-iisa dyan si A, si number 1, binabantay siya ni 1X. So, yung 8, nandito. Very clear pag naglusot si number 1, penetrate. Pwedeng jump shot si number 1, perimeter. Kapag nasa methodological approach, ang kupunan ng team A, yung horn nila. So, pag nalusutan niya si A6, si 1-6, nakalusot si 1, pwede mag-perimeter or lay-up. Tatapal sa kanya dito yung depensa na si 3X at saka si 4X. Ngayon, kung lumapit sa kanya si
2x para bantayan siya at tulungan si Ewang. Si 1x, dahil na iwanan si 1x ni 1, tutulong si 2x para supalpalin ako. Ako si number 1. Pasa ko kay number 2, yung kakampi ko, pwede siya tumirang 3 points. Ganon si Stephen Curry or kaya si Mr. Long Bob. O yan. Kaya kung gusto pa i-score si Mr. Long Bob, napaka-importante ng plot. Yung offense alignment. Saan sila naka-align? Dito sa baseline. Yung 2, 3, 4, 5. Nag one-on-one defense yung depensa. So yan ang ginawang horn or offense ng koponan ng Team A, yung opensa. So one-on-one defense pala, ang depensa, yan, nag-flat sila, no? Pumesto dyan, nag-one isolation. Kung magaling yung point guard mo, one isolation, buwelong-buwelo siya. Ang galing niya, no? Lalo na kung ang point guard mo dito, si Ja Morant. Tama ba? Point guard ba si Ja Morant? Or si Erwin Kyrie? Yun. Galing sa mga isolation, di ba? So yan. Kaya kapag gusto natin makapag 3 points ang kakampi natin, gawa kayo ng opensa na one isolation, and then, yun, ganun pwesto. At gusto mo pa 3 points yun, yung kakampi mo, kayang-kaya. Kaya kung gusto mo pa 3 points yun ng isang magaling mong 3-pointer, sa corner 3, yung corner 3, corner 3, ito sa wing side, and then doon sa corner, pag gusto mong pa 3 points in, di ba? Yan yung mga sigurado doon sa corner. Yung corner 3 na sinasabi, yon. Ito, 3 points. 3 points. Dito sa wing side. Wing side. And then, top of the K. Yan, yan. Yan ang mga laging kung saan tumitira ng 3 points. Yan ang praktisan nila. Actually, sa mga all-star play na competition ng 3 points, diyan nila ginagawa yan, di ba? So please like and follow the page EBM, mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy tayo sa pag-aaral ng batas, basketball!